The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening po sa inyong lahat. Pakibati ho mga katabi natin, good evening. And today is the first Wednesday of the month of the Holy Rosary, kaya sabay-sabay natin bigyan ng papurit pasasalamat ang Panginoon sa biyaya ng ating mahal na ina ng laging saklolo. Mas malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. You know, this is my first evening mass in Baclaran Church dahil in the past weeks, ako po'y nagmamas ng morning and afternoon. At napakaganda ho ng simula ng bagong buwan ng Oktubre dahil ngayon po ay kapistahan ng ating mga anghel na tagatanod or guardian angels. Do you believe in our guardian angels? Sige nga, sino sa inyo ang kabisado pa rin ang prayer to the guardian angel? Taas ang kamay. Ang magsinungaling, mahihirapang sumakay. Sabay-sabay nating dasalin, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sabi ng iba, bahala na ang guardian angels ninyo. Pero bata pa lang ho tayo, isa yan sa mga tinuro sa atin. Ano mang sinasabi ng ating simbahan, ng ating pananampalataya, na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng anghel na tagatanod. Ang mga anghel ay nilikha ng Diyos, isa sa mga dakilang ginawa ng Diyos, upang gabayan ng tao, upang subaybayan ng tao, upang ingatan ang tao. Kaya nga sa ating unang pagbasa, nagtaka si Job. Sa huli, pinakinggan pa rin ako ng Diyos. Sa huli, tinulungan pa rin ako ng Diyos. Marami tayong karanasan na tinatawag nating montik na. Diba? Kailan ka montik ng mahulog sa hagdan? Kailan ka montik ng madapa? Montik ka ng matinik? Montik ka ng magkamali? Montik ka ng madukutan? Montik ka ng maloko na naman? Montik-montik na. Buti na lang, nailigtas ka. Tinulungan ka para hindi ka matuluyan. Tinulungan upang hindi matuluyan. At yun ang biyaya ng ating mga anghel. Sila ay lagi nakasubaybay sa atin upang tayo ay tulungan kapag tayo ay nalalapit na naman sa kasamaan. Kapag tayo ay nadidikit na naman sa kasalanan, ang mga anghel ay laging nakagabay sa atin.
Hindi lamang mga bata, literal na mga bata. Tandaan natin, ang bawat isa sa atin ay dapat manatiling magkaroon ng puso ng bata. Sabi nga ng ating ebanghelyo ngayon, hanggat hindi kayo natutulad sa mga batang kagaya nito, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos at hindi kayo magiging dakila. Kaya ang mga anghel natin, salamat sa kanila sa maraming beses na iniligtas tayo, tinulungan tayo, tinuruan tayo. Pero nyo, may aaminin ako sa inyo minsan, siyempre kadalasan dinadasal natin yan bago matulog. No, hanggang ngayon ako kahit pare yun ang aking dinadasal bago pumikit. Minsan sa sobrang pagod, alam mo, sa totoo po ito, patawarin ako ng Diyos at ng aking guardian angel. Sa sobrang pagod, sasabihin ko, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this day. Anak ko, matutulog na nga pala. Kakain pa rin ang naisip ko. Ang tawag natin sa kanila ay biyaya ng langit. Pero merong isang sikat na kanta ang pamagat, o linya ng kantang ito, lupa man ay langit na rin. Narinig niyo yun? Lupa man ay langit na rin. Pag sinabing anghel, ang nasa isip natin, sila yung mga nasa langit. Pero ang sabi ng awit, kahit sa lupa mang ito ngayon, pwede kang magkaroon ng anghel at pwede kang maging anghel. Ang tawag sa iyo, hulog ng langit. Sabi niyo nga po sa katabi niyo, hulog ka ng langit. Ba't parang ayaw niya pong sabihin, Father, ang kulit-kulit nga nito kanina pa Ang likot-likot nga ng katabi ko kanina pa. Paano magiging hulog ng langit ito? Matatapos na lang ang araw ko, nabwisit pa ako. Hulog ka ng langit. At marami tayong taong ganyan. Mga taong kuminsan hindi mo kadugo, kaano-ano, pero nagmalasakit sa'yo. Biglang dumating na lang sa harap mo. Kung kailangan mo at nahihiya ka, biglang magma-message sa'yo. Kamusta ka, anak? Kamusta ka, ma? Kamusta ka, daddy? Kamusta ka, ate? Kamusta ka, friend? Bigla na lang. And God will always be like that. He will always send our guardian angels in the faces of our friends, relatives, co-workers, and even the strangers. Kaya huwag ka kagad sumusuko. Huwag ka kagad umaayaw. At ang pinakamahalaga, huwag kang kagad kumakapit sa mali at masama. Dahil laging gagawa ng paraan ng Diyos para iligtas ka, para tulungan ka sa tama at mabuting paraan. You will always have your guardian angels. Amen? Alam nyo, last Wednesday, ang misa ko 3:45, medyo na-late ho ng naantala. Ako'y kinakabahan. Nagsimula kami 4:15 na. May misa ako sa aking parokya, dyan sa Assumption, sa tapat ng Manila Zoo. May misa ako ng 6, so sabi ko, naku, baka malate ako ng 6, ako'y magko-commute lang. So pagtapos ng misa, nag-bless, at nagmamadali na ako lumabas. Tinulungan ako ng ating magigiting na gwardya, hinanap ng taxi. Pagsakay ko ng taxi, pag-upo ko pa lang, sabi ng driver, ay, Father, kasi nakapampari, nagmisa ka? Ay, opo, kuya. Diyan ka ba? Ay, hindi. Doon ako sa Assumption, sa May Malate. Pero lagi ka ba dyan nagmimisa? Kuya, paandari mo na muna. Nagmamadali na ho ako. Umandar naman kami. Habang umaandar, sabi niya, Father, may tanong ako. Ano po yon? Bakit ba nagpapabless ng mga sasakyan? Sabi ko, kuya, ang binibless talaga, hindi naman yung sasakyan, yung gumagamit. Kaya pa magpapabless kayo ng sasakyan, dapat nandun kayo. Kayo ang babasbasan. Kaya sabi ko,
hindi naman po yung sasakyan lang. Ikaw, kayong driver, kayong may-ari. Sabi niya, Tapos sabi niya, alam mo, Father, itong taxi ko, di pa nga ito nabibless eh. Sa isip-isip po ito naman si Kuya, hindi pa ako diniretso. Gusto lang yata magpa-bless ng taxi. So sabi ko, ganun ba? Pero tinawagan ko na yung aking sakristan sa parokya. Sabi ko, abangan mo ko sa gate, dalhin mo yung holy water. Tapos pagtapat namin sa aming simbahan, sabi ko sa driver, Kuya, itabi mo. Babasbasan natin ang taxi mo. Ay, naku Father talaga po. Naku salamat, tuwang-tuwa siya. Hindi niya inakalang mangyayari yun. At sa sobrang tuwa niya, habang nagbe-bless ako, video lang siya ng video. Hindi siya sumama sa magdasal. At pagtapos ng blessing, sabi ko sa kanya, o Kuya, ito nga pala yung bayad ko. Kinuha naman niya. As we continue this celebration, we do not just ask for our guardian angels. Hindi lang tayo humihingi sa Diyos ng mga hulog ng langit na tutulong sa'yo, magpapakain sa'yo, magpapaaral sa'yo, magpapautang sa'yo. Sana, araw-araw, huwag kang matakot at madamot kapag ikaw ang napili ng Panginoon na maging hulog ng langit sa ibang tao. Isang araw, haharap tayo sa Diyos. At lahat tayo hahatulan. Hindi kung sino ang gumawa ng marami at nagbigay ng malaki, kundi kung sino ang nagsikap gumawa ng mabuti. Sana, minsan, maging hulog ka ng langit. Amen.